Dati sir, naglalakad lang ako sir, pumapasok. Nagagwardya. Nung gabi na yun sir, wala na, na yung utak ko parang nahiya na ako sa sarili ko, kaya pinagdiskitaan ko na lang sir, nag-video na lang ako. Hindi porket nakakaangat kayo sa buhay at na pinalad kayo sa buhay, may karapatan ka na alipustahin yung mga taong mas kapuspalad kaysa sa inyo. Yes, mas nakakaangat ka nga ngayon. Pero tatandaan mo rin na may mas mayaman at may mas matagumpay sa'yo. Wala ka. Pero kung ikukumpara mo yung sarili mo sa mga milyonaryo, bilyonaryo, wala ka. Alikabok ka lang. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Sa puntong ito, makakasama natin ang Iponary of the Week. Siya po ay 43 years old, store owner po mula sa Nueva Ecija. At siya po ay dating SG. Panoorin po natin ang video nito. Kanina mga bandang mga alas 6 ng gabi, may pumunta rito. Dumalaw dito, ayan, sa may gate na to. Maganda yung kotse eh. Ayan, pinagbuksan ko siya rito. Siniladuhan ko pa nga eh, sumaludo pa akong ganun. Kasi bawat kliyente, sasaluduhan mo dito. Nagbukas ng bintana. Nakita ko. Classmate ko pala nung elementary tsaka high school. Nagulat siya sa akin. Sabi niya sa akin, "Oh, gwardiya ka?" Sabi niya sa akin. "Oo naman, kako." "Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral?" Sabi sa akin. Hindi, ikaw buti ka pa, mayaman ka na ngayon, nakakotse ka na. Siyempre, sabi niya, ginamit ko yung utak ko eh. Sabi niya gano'n. Hindi ba ikaw yung matalino sa klase natin nun? Bakit ngayon, gwardiya lang yung narating mo? Tinatawanan ako, tawa ng tawa. Siyempre, nahihiya na ako kasi may mga kasama siya sa loob ng kotse. Pinakilala pa ako dun sa asawa niya siguro yun. Ito, classmate ko to dati, sabi niya, matalino to eh. Pero tignan mo ngayon, no? Ayan, napala, gwardiya lang pala ngayon eh. Masama ugali nun eh, may pagkamasama ugali. Sige sir, kako, tuloy na kayo, kako na lang para maputol na yung usapan. Tapos sabi niya sa akin binibigyan niya ako ng 200. Sige na, kunin mo na yan. Sabi niya, tip ko yan sa'yo. Sabi niya, ayoko naman, sabi ko kasi, hindi, sige kako, okay naman, may sahod naman ako, okay na to, sabi niya. Pag dalaw ka sa bahay mag-set tayo ng reunion, sabi niya. Di sabi ko naman, sige, kako na lang para matapos na yung usapan. Diba? Nanliit ako kanina sa sarili ko na sinabi niyang gwardiya lang ako. Pero okay lang yun kasi syempre may mga taong sinuswerte sa buhay, may mga taong hindi. Yun lang. Ganito talaga siguro ang kapalaran ko. Kapalaran natin, di ba? Kaya tanggapin na lang natin. Pero nagsusumikap naman ako. Hindi naman kami isang kahig, isang tuka. At may trabaho naman ako. Ikinararangal ko yung trabaho ko na to kahit na kinakahiya ng ibang tao. Sobrang baba ng tingin nila sa mga security guard. Hindi nila alam na kami ang nagpoprotekta sa mga ari-arian nila, sa mga establishmento nila, sa mga tao na pumapasok dito. Sinisecure namin lahat ng mga sarili nila, mga pangailangan nila. Let us welcome to our show si Ginoong Red Parunkin. Mabuhay ka. Magandang umaga po. Oo, at mabuhay yung mga SG. Oo, yan ang una muna sabihin ko. Kung naalala mo kasi napanood ko talaga yung video na yon. At sobra akong nakarelate nung napanood ko yung video na yon. Talagang naiyak ako ng konti. Napaluha ako nun eh. Ano pang pakiramdam nun nung sinasalaysay mo? Ako rin sir, pag naalala ko yun, naiiyak din ako eh. Biglaan kasi yun sir, hindi ko naman alam na klase ko pala yung dumating sir. Nung gabi na yun sir, wala na, na yung utak ko parang nahiya na ako sa sarili ko, kaya pinagdiskitaan ko na lang sir, nag-video na lang ako. Yun, senior ko na lang. Hindi ko naman alam sir na magbabiral pala. Na parang, ang tagal naming hindi nagkita nung kaklase ko na yun. Bale, nung nagkita kami, yung ugali niya pala nung bata kami, na-adapt niya hanggang paglaki niya na hindi niya kinokontrol yung kung ano yung lumalabas sa bibig niya sir. Okay lang sana kung dalawa lang kami sir, kaso may ibang tao dun sa kotse sir. Mahirap maging mahirap eh. Totoo sir. Iba ng tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera eh. Naalala ko tuloy nung nasa elementary ako, nung walang-wala kami. Yung mga mayaman magkasama, middle class magkasama, mahirap magkasama. Pag wala ka, ayaw ka isama. Pero nung nabasa mo naman yung mga komento, di ba, nung nag-post ka,
Ano yung mga nabasa mong komento? Ang dami, sir. Gulat nga ako, sir. Ang dami. Pati lahat mga sikat na mga vlogger, sir. Nagkaroon ako, sir, ng ng kumpiyansa, sir. Hindi ko pa alam, sir, na magba-viral yun eh. Tapos hindi ko alam na napanood din pala nung kaklasmate ko. Nagalit pa nga, sir. Oh, kapal naman ng mukha niya, umamin pa siya. Sa akin lang, sir, pinrivate niya ako, sir. Oo, alam ko. Bakit di ba? Problema mo yun, di ba? Di ko naman pinangalanan eh. Opo, yun po yung pinanlalaban ko sa kanya na wala naman akong pinangalanan, sir. Oo. Sa kanya. Siya pa galit. Nung una, sir, galit pa siya na, bakit pinost mong ganun? Oo. Biro-biroan lang naman natin yan, sabi niya. Pero humingi ba ng paumanhin? Nung niyaya naman niya ako, sir, sa reunion na hindi naman ako umaten, sir. Kasi alam kong ang mangyayari, Uulitin na naman yun. uulitin lang, sir, na may mga nakakampi pa siya ron na mga nakakaangat din ng mga classmate natin. Oo. Ganun, sir. Kaya hindi na ako umaten, sir, ron. Mawalang galang lang po. I hate reunions. Bakit nga? Sa mga ganung mga pagkakataon. Hindi porket nakakaangat kayo sa buhay at na pinalad kayo sa buhay, may karapatan ka na alipustahin yung mga taong mas kapuspalad kaysa sa inyo. Yes, mas nakakaangat ka nga ngayon. Pero tatandaan mo rin na may mas mayaman at may mas matagumpay sa'yo. Wala ka. Pero kung ikukumpara mo yung sarili mo sa mga bilyonaryo, wala ka. Alikabok ka lang. Kuya Red, nang dahil doon, ano yung naging desisyon mo sa buhay? Wala nung nangyari yun, sir, nag-focus na lang ako, sir, nag-work. Patuloy pa rin sa pag-guard, sir. Tapos, may lola kasi ako, sir, na talagang bibo. Subukan ko nga, sir, to yun, biro-biroan, upload sa asaran namin maglola. Actually, sir, wala pa naman mga matatanda no na mga binibidyo nila sa TikTok eh. Sinubukan ko lang, sir, asarin yung lola ko na sumasagot naman. Nakakamiss nga lang at si lola ay wala na po. Pero yun nga, ang kagandahan naman ngayon, mga kapatid, dahil nga sa pangyayaring ito, nagbago rin ang pananaw mo sa buhay. Opo, malaking tulong po si lola sa akin. Malaking tulong po sa amin si lola dahil doon po kami. Akala ko nun, sir, ang social media biro-biro lang. Opo. Hindi ko akalam na totoo pala na mayroon din palang magandang idudulot sa'yo, sir. Anong magandang naidulot sa'yo? Dati, sir, naglalakad lang ako, sir, pumapasok. Nagagwardya. Nakabili na ako ng motor. Nakabili na ako ng mga bagong sapatos na panggwardya. Napag-aaral ko ng mga pamangkin ko, sir. At later on, sir, itong year na to, nakapagpatayo na kami ng tindahan ng nanay ko. At may nag-ipon na, sir, kahit paano. Malaking tulong talaga, sir, si lola. Kaya kung wala, sir, ang social media, hindi ko alam kung saan ko kukunin ng gastusin, sir, sa nagkasakit yung si lola na ospital, kasakit yung kuya ko na ospital, hanggang sa nawala sila, sir. Hirap, sir, pag wala ka, di mo alam kung saan mo kukunin yung mga panggastos mo sa mga funeral. Laking tulong, sir, talaga ng social media sa amin, sir. Kaya pasalamat ako, sir, sa lola ko kasi naging way talaga siya. At dun sa kaklasmate ko ngayon. Thank you. Actually, sir, okay naman na kami. Salamat. Sa ibang bansa na uli siya, sir. Napakaganda ng itong pangyayaring ito dahil nga may mga magandang mangyayari talaga sa mga masamang pangyayari at mga pait na nangyayari sa ating buhay. Pero ngayon, ang balita ko, Kuya Red, may mga ibang plano ka nang ginagawa ngayon sa buhay at di ka na nag-SG. Paano ka naman nag-transition from a security guard ngayon na iba na yung ginagawa mo? Ikwento mo naman. Nung nagtuloy-tuloy po itong pag-viral ko, shoot ng video, sir. Try pa rin ng try. Hanggang sa, yun na nga, sumasahod na ako, sir. Sabi ko, hindi pwedeng hanggang dito lang ako na mauubos tong pera na to na hindi ako makakapag-provide. Kasi hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay kaya mong kumita ng pera. Tama. Kaya ginawa ko, sir, ipon muna. Kasi nung unang sabihin natin, sir, na sumahod ako sa social media, binayaran ko muna lahat ng utang ng nanay ko. Paano nagkautang si nanay? Yun din ang tanong namin, sir, sa kanya. Mahirap naman ang kausapin mo si nanay, si mama ng ganon. Madamdamin si mama ko eh. Gagalit. Opo, kaya sabi ko sige, para nag-usap kami ng kapatid ko, bayaran na natin para wala na tayong tas kinausap namin si mama, wag ka nang gagawa ng ganon para makaipon tayo. Magkano nang binayaran nyo?
Una po 70 eh. Sumunod po 25. Kaya sabi ko, ma, ipon tayo. Kaya nung nagtayo po kami nitong negosyo na sari-sari store, sir. Una, sa akin pa lang, sir, tapos sinunod ko si mama. Pero talagang tipid kami, sir, kung ano lang yung kinausap ko sila, kung ano yung kaya ko ibigay. Ang importante, kakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Hanggang dun lang muna tayo. Kapag nakaipon ulit, bibilan ko sila ng mga pangangailangan nila. Alam mo, Kuya Red, habang sinasalaysay mo yung kwento mo, maniwala ka, yayaman ka. Salamat, sir. Oo, yayaman ka. Alam mo bakit? Kasi hindi naintindihan ng karamihan ng tao na, ba't ako mag-iipon? Di naman ako yayaman sa pag-iipon. Di ba sa iyong karanasan sa pag-iipon, kailangan mo ba magdisiplina? Yes, sir. Oo. Disiplina, sir, sa sarili na kung hindi mo kaya, huwag mong ipilit, sir. Kung sa tingin mo kailangan mo tong bagay na to, bilin mo. Pero kung hindi mo naman kailangan, sir, huwag mong bibilin, sir. Kailangan ba magsakripisyo? Yes, sir. Sacrifice, sir, na kahit na gustong-gusto mong ibigay na para sa pamilya mo. Katulad yung birthday ng kapatid ko. Gustong-gusto niya maghanda. Kinausap ko siya na maghanda tayo pero hindi yung sa paraan na gusto mo. Tama. Kasi hindi pa natin kaya. Tama. Kailangan ba na maging consistent? Kailangan mag-sacrifice ka na pwede naman siguro next year, the other year. Pero kailangan mo natin i-survive na may maitabi tayo. Kasi ang takot ko, sir, yung magkakasakit isang membro ng pamilya nang walang-wala ka. So ngayon, sa pagpapatuloy mo sa journey mo, napakaganda kasi ang pag-iipon, umpisa yan. May pera ka na. Ngayon, nininegosyo mo na. Tama? Pag nag-ipon po tayo, ang goal natin is magnegosyo, hindi yung pag-ipon gagastusin. Parang isipin po natin na para tayo ay magsasaka. Ang magsasaka, pag nakakuha ng binhi, ano ginagawa, Kuya Red? Tinatanong, sir. Nakakita ka na ba ng magsasaka na nung nakakuha ng binhi, kinain ng binhi? Hindi, sir. Kailangan mo ng tanim, sir. Exactly. Mag-antay. Ngayon may balita ako na tatayo ka pang negosyo ulit. Opo, meron po, naisip ko rin, sir, kasi sa lugar namin, bihira ang tindahan, sir, tas matao. Umorder na ako, sir, nagpagawa na ako ng cart. Bale, 2 yun, sir. Hinihintay ko na lang, sir, yung pinaka signage, sir, yung tarpaulin, parang gano'n na yun, sir. Bale, baka next week, sir, ma-open na namin, sir, yung Red Lucky Chicken, sir. Red Lucky Chicken pangalan. Yes, sir. Yung tindahan naman namin, sir, ni Mama, Red Lucky Store. Wow, sir. Galing. Magiging brand na yan. Red Lucky Chicken, red ano. So, 25 pesos per cut ang gagawin mo. Yes, sir. Baka pwede mag-suggest ng konti para Sige, maiba ng konti. Siguro, kung mas maganda, maglagay ka rin ng kahit na 2 upuan o may lamesa na may pwedeng kainan o nakatayo lang. Tapos, isama mo na yung kanin at saka sabaw. May manok. Diba? Kasi may mga iba, manok, wala pang kanin, walang ano. So, ang gagawin mo, baka pwede tayong mag-isip na unli rice, unli sabaw. Yes. Pero hindi na pwedeng 25, lugi tayo dun. So, at least siguro, titignan natin, baka pwede natin gawin sa 50. Yun, isipin mo mabuti para maiba ng konti, hindi lang chicken. Sa palagay mo, magandang idea yun. Maganda, sir. Di ba? Hindi lang kakain yun, kailangan nilang kanin, uuwi pa yun. Pero kung nandun, instant na. Ano pang pangarap ng isang Red? Actually, talaga marami tayong pangarap. Sino ba naman tao, sir, na walang pangarap? Yun nga lang, hintayin lang natin talaga na mangyari. Pero mangyayari yun, sir, kung uumpisahan mo sa pagsisikap, sir. Kasi marami na, sila rin, sir, ang nagsabi sa akin na magtinda. Yung mga suki namin, sir, na naghahanap. So, pwede ba akong makibakas sa Red Lucky Chicken? Ay, isang karangalan, sir. So, magtatanim na ako kay Kuya Red. Magtatanim na ako kay Kuya Red na idagdag mo na to sa puhunan mo. Oo. Kuya Red. Thank you, sir. Masa ka, sir, palalaguin ko to, sir. Oo naman, oo. Basta, yun nga, magtulungan tayo, di ba? Maliit na puhunan yan, pero I'm sure, di ba, para siyang binhi, lalago rin siya. Salamat, sir. Kuya Red, para sa mga taong nakikinig sa iyo at nanonood, ano masasabi mo sa kanila? Sa mga nangangarap po dyan na magkaroon ng magandang buhay, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung sa tingin mo ay buhay mo ngayon, wag ka pong titigil sa yan lang ang buhay mo ngayon. Kailangan ikaw mismo ang gagawa ng paraan para sa sarili mo. Wag kang susuko. Maging, yun nga, disiplinado ka. Dapat alam mo yung papasukin mo. Dapat talagang desidido ka na ito ang gusto ko. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, mawawalan ka ng parang gana. Kailangan gusto mo talaga at kailangan meron kang marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-sacrifice para pagdating ng future na gusto mo nang buksan yung gusto mong negosyo, meron kang na itatabi. Maraming salamat, Kuya Red. Sir, maraming salamat po. Mabuhay ka.
At siyempre, bibigyan kita ng bago kong aklat, yung 10 utos para pera di maubos. Thank you, sir. Sundan mo yung 10 utos ng bago magnegosyo checklist, ha? Para Yes, sir. hindi ka na Yes, sir. magkamali. Yes, sir. Okay? Ay, by the way, anong social media para masundan ka? Okay po. Maraming salamat pala sa mga lucky followers ko dyan na mga sumusubaybay po sa amin simula pa kay Lola Carmen. Meron po tayong sa Facebook po natin, Red Parungkin po. Lagi niyo po kasing titignan ang followers para legit. Meron po tayo ngayon na ginagamit 350,000 followers. At yung 500,000 po natin na hindi po natin ginagamit ngayon, dito po muna tayo sa Red Lucky Numbers na may 350,000 followers. At dun po sa TikTok account natin, Red Parungkin po na may 448,000 followers. At saka po YouTube, Red Parungkin din po. Doon nyo lang po. At supportahan po natin Red Lucky Chicken. Salamat po.